Yung tinatawag na covenant, no? Covenant. Ano ibig sabihin ng covenant? Covenant is an agreement about action. Napakaganda sana, no, kung about membro nandito, no? Para hindi sila malilito sa kanilang pinirmahan, ano? Kasi pag sinabing mag-sign ka kasi ng covenant, agreement, no? Nag-sign ka, ibig sabihin, totoo pa rin mo. Oo. Kasi pag nag-sign ka na hindi mo naman alam at hindi mo sinunod, ay aabutin tayo ng pagpapalo ng Diyos. Kasi nakipagsundo ka tapos hindi mo naman, ini-ignore mo naman ang iyong pinirmahan. Once na kayo ay mag-sign, ibig sabihin, ay yan po ay nakipagkasundo ka na. Oo. Hindi lang po tayo nagpapagandahan ng pirma dyan. Oo. Kasi may mga pirma na maganda talaga ang pirma. Oo. Covenant is an agreement or an arrangement about action to be taken. Yan, arrangement. Nakipagkasundo ka at gagawin mo in quickly response. Yan. To come an agreement as to course of action. Yan. Sundin mo yung mga may action ka sa ating agreement or covenant na ito. Yan ang church covenant. It is our an agreement. Promise natin, vow sa ating Panginoon. No. Mayroon tayong vow sa Panginoon. Nakatandaan natin, ay nakipagpangako tayo. Ito ay isang pangako natin sa Panginoon na gagawin natin ang mga bagay na ito na nakasulat. Kaya pinabigyan ko kayo ng kopya para maunawaan ninyo. Bigyan natin ng verse sa Psalm 16 about covenant. Psalm 116. Psalm 50. Maraming talata tungkol dito sa covenant. The Bible is God's covenant. Ito ay nakasulat na pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya nga covenant, no? The covenant of God to the people, to God's people. Ay, ano nangyari dyan? Ano? The covenant of God to God's people. The Bible. Isipin mo, pag sundin natin ang Biblia, sigurado matupad natin ang mga pangako ng Diyos. Kasi ang Biblia ay pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Hindi ito pangako sa hindi niya anak. Ang pangako nito ay para sa kanyang mga anak. Basahin natin ang Psalm 50. Joka, anong oras pa lang hanggang Sunday school natin? May oras pa tayo. Hanggang 10. Hanggang 10. Sige. Para Psalm 50, verse 14. Psalm 50, verse 14. Mayroon bang mga dyan sa Sunday school? Diyan na yun. Sinanay tawagin. Okay, dito na tayo Sunday school. Dito na. Maganda. Sunday school is a part of our service. Amen. Kasi ang kaugalian natin dati, ang service ay preaching. Hindi po ganon. Amen. Pagsimula ng pagbabasa ng Biblia, ay pag dumating ka rito, is a part of worship. We are now worshiping God. Amen. Kaya let us give reverence to God. Kasi nag-worship na tayo sa Diyos. Amen. Iba naman yung fellowship. Pag fellowship, kwentuhan. Fellowship yan. So worship is not a time of fellowship. Hindi po yan time na magkukwentuhan kayo, magkamustahan kayo. Kamusta na pala yung ganito? Kamusta ko doon? Hindi pwedeng ganon. Amen. Let us focus ourselves to God. Di ba sa ating nag-aralan sa let us behave ourselves in the house of God. We focus on God alone. Mag-focus tayo sa Panginoon. Huwag ka mag-focus sa mga katabi mo. Pag mayroong don't entertain yung mga katabi. Focus on God alone. Because our subject of worship today is God alone. Diyos lang, kaya nandito tayo.
We have a time for fellowship. We have young people fellowship. We have ladies fellowship. Nung Friday, nag-fellowship kami. Kahapon, nag-fellowship kami. That's the time of fellowship. Talking each other. Amen. Talking each other. Yan ang fellowship. Pero pag time of worship, hindi po ito time fellowship. Mamaya na lang ang fellowship. Magkikwentuhan, magkamustahan. Amen. Kaya pag-aral natin, let us focus on our Sunday school. Sunday school is a part of worship. Tandaan natin ang worship, pagpasok mo pa lang sa simbahan, worship na yan. Oo. Worship ka na pag upo mo, pag hindi pa nagsimula ang service, magpe-pray ka, Lord, pag-pray ko ang aming preaching ngayon. Lord, tulungan mo ako, Panginoon, handa akong tanggapin ang mga salita ninyo, Panginoon. Para pagdating ng oras, pagtapos ng preaching, hindi ka ma-offend. Kaya offended ang mga member kasi hindi nagpe-pray. Oo. Ako naman pinatamaan ni pastor niyan. Oo. Ako naman ang tinitira ni pastor niyan. Hindi po ganon, kapatid. Wala po tayong tinitira. We are not here to hurt you, but to help you. To encourage you. Exhorting one another. Psalm 50 verse 14. Yan. Offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High. Vows. Commitment is a vow. We are bowing to the Lord by, to the Most High God. Amen. To the Most High God. Doon tayo nangako sa Diyos nangako tayo sa Diyos saan? To the Most High God. Amen. To the Supreme God. The Most High. Aling Supreme? All power. Ang Diyos natin ay Supreme. The Most High God. Siya ang pinaka-supremo ng buhay natin. Siya ang, ibig sabihin ng sovereign God. God is in control of everything. Pati ikaw, control ng Diyos. Pati hari, pati presidente. Lahat ng bagay, all the universe, all the heavenly bodies are controlled by God. Kontrolado ng Diyos yan, kapatid. Maging ang gera ngayon sa Russia between Ukraine, kontrolado ng Diyos yan, kapatid. Everything in this world is controlled by God. Yan ang ibig sabihin ng sovereign God. The Most High God. Ganun po. Kontrolado ng Diyos lahat. Hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Maging ang ating sarili, maging ang ating buhay, ay hawak ng Diyos. Amen. Kaya hawak ng Diyos. Kaya alam ng Diyos kung kailan tayo mamatay. Alam ng Diyos yan. The very hairs of your head are numbered by God. In Matthew chapter 10 verse 30. Bilang ng Diyos ang ating mga buhok, ay lalo na lahat sa atin bilang ng Diyos. He knows everything because our God is all-knowing God. We make covenant to God, the Most High God, in Psalm 50 verse 14. In Psalm chapter 6 verse 18. 6 verse 18. Tama ba? 6 verse 8? 61. 61 verse 8. Tungkol man sa covenant. Nakipag-covenant tayo sa Diyos. Sa kataas-taasang Diyos. Kaya pag pumirma kayo dyan sa covenant, nangako kayo hindi sa simbahan, hindi sa pastor o anuman, kanino man, dito sa simbahan, nangako ka personally to the Most High God. Amen. Kaya hindi basta-basta dyan magpirma. So, sabi rito, Psalm 116 verse 14, nandiyan na naka-flash kanina. So I will sing wala sa So I will sing unto thy name forever, and I may daily perform my vows. I may daily perform my vows. Kailan natin sundin ang ating pinangako sa Diyos? Hindi yan monthly or yearly. Yan po ay daily. Araw-araw natin yan. Nakipagperma ka dyan.
doon sa Most High God. Kaya nga, doon ka nagkipagkasundo sa Diyos. Yan. Pirmahan ka sa Panginoon, nangako ka. Pag nagpirma ka kasi, nangako ka, hindi ka lang basta-basta nagsusulat-sulat. Amen. Doon ka sa Diyos, nangako. Amen. Daily, perform my vows. Araw-araw natin yan. Dapat to pa rin ang ating covenant sa Panginoon. Kaya hindi basta-basta yan. Kaya nga sabi ko, this is the great events ng ating buhay bilang membro ng simbahan because this is the privilege of every member of the church. Amen. Yan. Marami pa mga verses. Jeremiah 44, verse 25. Maganda, naging maliwanag sa atin ang covenant. Pangako natin sa Panginoon. Tandaan natin, nangako tayo sa Diyos. Hindi tayo nangako sa Bombay. Pag ang Bombay nangako ka, maglipat ka lang ng bahay, hindi ka na makita. Pero pag nangako ka sa Diyos, wherever you go, God knows us. Amen? Nakita natin? Oo. Hindi tayo nangako sa tao na hindi ka uusigin pag nagtago ka. Pero sa Diyos, hindi ka pwedeng magkoble. Amen. 44 verse 25. Thus saith the Lord of hosts, God Israel, saying, Yea, and your wives both spoken, the mouth fulfilled with your hands, saying, We will surely perform our vow that we have vowed to burn incense to the King of heaven, the poor or outside. Makikita natin, ang salita rito, take note, we will surely perform our vows. Nangako po ang bayan ng Israel sa Diyos, no? Na sundin nila ang kanilang pinangako sa Panginoon. Surely. Surely. Totoo tayong nangako sa Panginoon. Balik tayo sa Psalm 22. Verse 25. 22 verse 25. I praise thee in the great congregation. I will pay my vows before them that fear him. I will pay my vow. Amen. Nangako tayo sa Panginoon. Yan po ang covenant. It is our vow unto the Lord. Yung vow, letter V, victory, O-U. Yan. Yan po ang covenant agreement between you and God. To the Most High God, nangako ka. Kaya nga sa Thursday, magpipirma tayo dyan sa covenant na yan. Ibig sabihin, nangako ka. Pag hindi natin natupad ang ating pangako, naku po, papaluin tayo ng Diyos. Sinasabi ko na, there is always judgment sa Panginoon. Whatsoever soweth shall reap. May consequence po. Kahit anong ipag-pray natin, Lord, have mercy on me. Pero may judgment na ang Diyos diyan, kapatid. God is a God of love, but God is a God of judgment. Yan po, no? Yan ang covenant natin. It is an agreement or promise unto God. Yan. So, basahin na po natin ang ating ipapangako. Having been led as we believe by the Spirit of God. Sa pangunguna ng ating Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Yan po ang trabaho ng banal na Espiritu. Amen. Kailangan natin ng tulong, power, and wisdom. Naaral natin yan. We need the power of the Holy Spirit. Power of guidance, power, understanding. Yan po ang kailangan natin. Leading of the Holy Spirit. Yan po. Yan ay pag-pray natin sa Holy Spirit. Kasi yan ang trabaho ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Siya po ang magkokontrol ng ating buhay. Amen. Pag ikaw ay uncontrolled na, parang hindi ka na makontrol sa sarili mo, hindi ka na kontrolado ng Banal na Espiritu. Allow the Holy Spirit to control us. Kasi yan po. Led by the Holy, believe by the Spirit of God.
sa pamagitan ng Maling Espiritu to receive the Lord Jesus Christ as our Savior. Amen. Saan nagsimula ang ating pangako sa Panginoon nung tayo una tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas? Amen. Receive the Lord Jesus Christ as personal Savior. See to it na tayo tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Bago tayo naging membro ng simbahang ito, bago tayo naging nabaptize sa simbahang ito, see to it na ikaw ay saved. Hindi ikaw saved dahil mayroong mga ibang bagay pa. Bukod dyan, ikaw ay ligtas by faith. For by grace are you saved through faith. It is the gift of God. Yan po ang kaligtasan. No. Profession of faith. Kapayagan ng iyong panampalataya. Having been baptized in the name of the Father. Yan. In the name of the Father. Having been baptized as a member of the church, the entrance of membership of the body of Christ is baptism. Hindi ka pwede maging membro pag ikaw ay saved lang. Maraming simbahan ngayon, saved ka, member ka na. Pero the true Christ Church, the entrance of membership to the body of Christ, you must be born again and baptized, scripturally baptized. You are believers. Amen. Yan po, profession of our faith. Ano yung profession of our faith? Kapahayagan ng ating panampalataya sa pamagitan ng bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen. Ang bautismo ay profession of our faith. Ang bautismo ay hindi kaligtasan. Ang bautismo ay kapahayagan, profession. Yung kita yung word ng profession. Kapahayagan ng iyong panampalataya na ikaw ay 100% going to heaven when you die and you profess that your faith, pinapahayag mo na ikaw ay tunay na ligtas sa pamagitan ng panampalataya. You profess by baptism in the name of the Father and to the Son and the Holy Spirit. Profess. Yan. Kaya ang baptism is a profession of our faith. Profession of inward possession. Yan, tandaan natin. Profession of inward possession. Ano yung possession? You possess Jesus Christ in your heart. Nandyan si Kristo sa puso mo. You profess that you have Jesus Christ in your heart. You possess Christ in your heart. Yung word na possessed. Oo. Nandyan si Kristo mo. You are possessed. Oo. Tinanggap mo si Jesus sa iyong puso. Nasa iyo na ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang word na possessed. Amen. Kaya ang tunay na tumanggap sa Panginoon, possessed by Jesus Christ. Nandyan, nananahan si Kristo sa puso. Yan ang possessed. Possession, inward, sa loob, sa puso. Na-possess mo ang Panginoon. Kasi kung hindi mo tunay na tinanggap si Jesus, you are not possessed by Jesus Christ in your heart. Kung wala si Kristo sa puso mo, ano ang espiritu dyan? Ibang espiritu. Evil spirit, another spirit ang sa puso mo. Amen. Kaya nga ang hindi tunay na ligtas, totoo po, oo, na may mga another spirit sila. Oo. Kasi once sa tumanggap ang tao, ang evil spirit umaalis. Alangan naman na dalawa sila titira dyan. Oo. Di ba? Yung sa Mark chapter 5, yung a man in the tomb na pinasukan ng 5,000 devils. Oo. Saan lumipat? Sa baboy. Pumasok si Kristo sa puso niya at ang 5,000 devils na nakatira dyan sa kanyang katauhan, umalis, lumipat sa mga baboy. At ang mga baboy nagwala. Amen. Kita mo yung ang taong may masamang espiritu, nagwawala. Crying in the tomb.
Nagwawala yan. Uncontrolled. May kadina na. Tinalas niya. Kasi makapangyarihan. Sipin mo naman, 5,000 devil sa kanya eh. Yung one devil lang nga sa iyo eh, isang diablo lang ang nang makatira dyan eh, makapangyarihan na. Eh lalo na 5,000 yan. Amen? Yan. Yan, we possessed Christ in our heart. Okay, diretso na dito ka. We possess in our heart. Amen. Praise God, ano? Kasama natin ngayon si Ma'am Goldie. Amen. Ma'am Goldie from Germany. Amen. Good morning po kay Ma'am Goldie. Praise God. Bigyan po si Ma'am Goldie. Praise God, no? No, last Sunday, no? Watching from Germany. Ngayon dito na siya. Watching from Imo City. Amen. Welcome, Ma'am Goldie. Ano, kasama. Salamat po. And nakarating po sila rito. Ano, salamat sa Panginoon. And we study Sunday school today. Bigyan mo si Ma'am ng covenant nating pinapag-aralan. Ito ay pagkipagkasundo natin sa Panginoon. And yan po, no? The possession. Kaya kung ikaw ay tunay na ligtas, ang tunay na ligtas, ipahayag niya sa pamagitan ng bautismo. Amen. Hindi po tayo naliligtas patungo sa langit sa pamagitan ng bautismo. Dahil sa ating panampalataya, ipahayag natin na tayo tunay na mananampalataya. At tayo ngayon ay magsumunod sa tubig ng bautismo. Amen. Kaya ang bautismo ay pagsunod lamang sa Panginoong Hesus. At ito lamang ay para, ang candidate for baptism is only for save, mga ligtas na mayroong panampalataya. Yan po ang candidate. Anong sabi ng Acts 2:41? And they gladly received His word, were baptized at the same day. Yung mga totoong tumanggap. Ano yung word na gladly received? Ang Greek word niyan, meaning English, ay equivalent to fully and totally 100% saved. Yan, ang gladly received. Totoong tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Ay nangabautismuhan nung araw na iyon. Amen. Kaya kung ikaw ay tunay na ligtas, ang kasunod niya na ang gagawin mo ay sumunod sa tubig ng bautismo. Yan. Tubig ng bautismo. And we now in the presence of God, angels and His assembly, most joyfully. Diyan tayo sa ating first paragraph of our covenant. Yan po ang covenant natin na ipipirmahan this coming March 17 in our church organization. And we most joyfully enter into covenant with one another. Yan. Papasok na tayo kung ikaw ay saved and baptized, ay kasama ka na, papasok ka na sa covenant ng isa't isa as one body in Christ. Amen. As one body in Christ. Amen. The church is the body of Christ. Amen. Siyempre, pag ang body, may head. Pag makita ka ng body na walang head, takbo ka na. Amen. Iba na yan. Amen. Yung kalahating katawan, wala na. The body has a head. In Ephesians chapter 5 verse 23, Christ is the head of the church. The husband is the head of the church as Christ is the head of the church. Christ is the head. Sa Baptist Church, distinctive, kaiba tayo. Walang head ang Baptist. Ang pastor, shepherd, the leader of the church only. But the head of the Baptist Church is Jesus Christ. That is, kaibahan po, kaiba nga ang Baptist. Kaya nga, ang Baptist is a biblical and scriptural church. Bakit? Wala tayong head. Christ is the head. Only the head of the church. Tingnan ninyo. Yung head ng Katolik, sino? Pope. Si Papa. Pag sinabi ni Papa, walang simba ngayon, walang simbayan. No. Pag sinabi ni Papa, magsimba kayo lahat na Katoliko, simbayan, punong simbahan. Pope ang head ng iglesia.
Sino? Yan. Si Manalo. Head ng Jehovah's Witnesses, sino? Si Russell. Yan, si Russell. Head ng Seventh-day Adventist. Si Ellen White, babae. Ellen White. Head niya ang dating daan. Namatay na si Eli Soriano. Hindi ko alam kung sino ang head nila ngayon. Sa ngayon, wala silang head. Head ng sino pa? Ano mga churches pa? Mormons. Sino ang head ng Mormons? Ha? Seventh-day Adventist yan eh. Joseph Smith. Siya yung founder and head of the church. Oo. Ano pa? Lahat po yun may head and founder. But Jesus Christ, as the Baptist, Jesus Christ is the founder and the head of the church. Jesus Christ. Kaya nga ang Baptist kaiba. Kaya ang Baptist, separatist. Kaiba tayo eh. Amen? Christ only is the head. As one body in Christ, we are one body of Christ, but different parts in particular. Di ba ang body, may ibang katawan, may ibang parts, may mata, may paa, may kamay, may ano na lamang. Lahat yan, tenga. Yan ang mga parts of the body. So you are one of the parts of the body. Amen? Maybe ikaw ang mata ng simbahan. Maybe ikaw ay paa ng simbahan. Oo. Ikaw ay kamay na nagbibigay. Ikaw ang paa na naghahayo ng salita ng Diyos. Ikaw ang mata na nakikita mo ang pangailangan ng mga kapatiran. Yan. Ikaw ang tuhod ng simbahan na ikaw lagi ang lumuluhod sa mga panalangin. Yan. Parts of the body. Yan. Yan ang body. Kaya nga, every member of the church is very important. Bakit? Hindi mo naman pwedeng tanggalin ng isa dyan. Oo. Subukan ninyo tanggalin yung kuko. Hoy, kuko, hindi ka kailangan yun sa simbahan. Tanggalin mo, subukan mo. Hindi ka makaalis. Amen? Maramdaman mo. Amen? Kaya nga, kung mayroong karamdaman ang mga kapatiran, naramdaman ng buong katawan, ng buong simbahan. Gester, gloria ka. Yan po, the body of Christ. To be a part of the body of Christ, ay kailangan you should be baptized. You must be baptized. Magpabaptize ka. Napakaganda pag nabaptize ka, ikaw ay saved. Pagsunod sa Panginoon. Pag sumunod ka sa Panginoon, obedience is a blessing from God. Be-bless ka kagad ng Panginoon. Oo. Be-bless ka ng Panginoon. Oo. In spiritual, in material, in physical, in all aspect of your life. At tanda natin, ang blessing, hindi lang po pera. Oo. Marami ngayon may pera, pero wala silang blessing. Bakit? Hindi na sila makahinga. Amen. Blessing. Kahit wala kang pera, nakakahinga ka. Amen. Ay kung singilin tayo ng Diyos dito, ng paghinga natin, magkano agad babayaran natin sa isang araw? 1,500. Ang isang tangke, hindi abot sang araw. 1,500 ang isang tangke ng oxygen. Oo. Eh kung ilang kayo pamilya, sama-sama kayo magsingot niyan, hindi abot ang isang oras yan, ubos. Magbayad ka ng 1,500. Praise God. Oxygen, our breath, na binigay ng Diyos, walang bayad. Amen. Yan. Sa second phrase na po tayo. Second paragraph. We endeavor by the aid of the Holy Spirit. We endeavor. Yan. We engage ka. Iba pala yung word natin. We engage.
Sige, ano ba dyan? Ang engage. Dito sa ibang word natin, endeavor. No? Pinababaw natin. Ibig sabihin ng engage, an effort to do. To do, accomplish something. Yan ang ibig sabihin ng engage. To devote serious and sustained effort. To find ways. To obey. Yan. Gawa ka ng paraan. Yan ang word na engage. Oo. An effort to do. Gagawa ka ng effort para magawa mo, masunod mo ang pinangako mo sa Diyos. Yan. Yan ang word na engage, therefore, by the aid of the Holy Spirit, to walk together in Christian love. To walk together. Sama-sama tayo lumakad bilang Kristiyano na may pag-ibig sa isa't isa. To strive for the advancement of this church. Amen. Sama-sama tayo for the advancement of this church. Yan. Advancement. Sa progreso ng ating simbahan ay doon ka. Walk together. Magkaroon ka lagi ng bahagi sa paglago ng ating simbahan. Yan. Hindi natin pinag-usapan kung gaano kalaki, kaliit. Basta ang mahalaga kay ikaw ay engaged, may bahagi. Yan. To strive. Sisikapin natin. Na yung word na engage, sisikapin natin for the advancement of this church. In knowledge. In knowledge. Amen. Sa kaalaman. Amen. Mahalaga ang kaalaman. No. Mahalaga ang secular na kaalaman, pero mas mahalaga ang spiritual na kaalaman. That's the word, the wisdom of God. Amen. Napakalaga ang wisdom ng Panginoon. Kaysa wisdom ng sanlibutan. Bakit? The wisdom of this world is foolishness unto God. Foolishness lang sa Diyos ang wisdom ng sanlibutan. Kasi ang Diyos talaga ay pinakamaalam sa lahat. Kaya nga dapat we have knowledge from the Word of God. Amen. Kung mayroon mang kaalaman at maalam, dapat ang mga membro ng simbahang ito, dapat tayo maalam sa salita ng Diyos. Amen. And holiness, mayroong kabanalan. Okay. Painom ng tubig ka. Holiness. Mayroong kabanalan. And comfort. Maging comfort tayo ng simbahan. And holiness. Yan. To promote is sacred and to promote His prosperity and spirituality. Yan. To promote. Amen. Tayo ang magtaas. Ipopromote natin ang kasaganahan, ang blessing, prosperity and spirituality. Amen. Itaas natin ang spiritual. Is prosperity. Amen. Is prosperity. Amen. Kasaganahan ng buhay. Amen. How I wish na mga bawat membro ng simbahan ay maluwag sa buhay. Amen. Maganda nga kung ang mga anak ng Diyos ay hindi membro ng purpose. The poorest of the poor. Amen. Because we have a rich God, the owner of everything. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. He owns everything. We have a rich God. And we are the children of God.
and we are also prosper. Sipin mo yan, anak ka ng Diyos, tapos nagikaos ka, naghihirap ka. Oo. It is not wrong. You are poor before you got saved. But it is wrong. You are still poor until you die. Amen? Ay, naging mahirap ka, no? Hindi ka malibing-libing, nagsakla-sakla pa yung mga tao sa iyo para makabili ng kabaong. Nakakalungkot naman na Kristiyano yan. Amen. Kaya dapat, mag-faithful ka lang sa pagbibigay. Pagpalain ka ng Diyos. Amen. To sustain its worship, yan. To sustain its worship, dapat ang Kristiyano ay lagi sa church every Sunday. Amen. Not forsaking, sustain its worship. Dapat ang Kristiyano ay hindi lubog litaw, parang palitaw. Mabuti pa yung palitaw pag nalubog, hindi na siya lilitaw. Pero ang mga Kristiyano, lumubog na, litaw, lubog, litaw. Hindi maintindihan ang buhay ng Kristiyano, hindi dapat ganon. You must be in the house of God every Sunday. Because we are here to worship God, and our subject in the church is to worship God. Amen. Kaya nga, hinihiwalay natin ang fellowship. From Monday to Saturday, we have fellowship. Para doon may time tayo magkwentuhan. Sipin mo yan, may fellowship kayo ng Friday. Alas 10 na, sabi ko, uwian na tayo. Closing prayer na. Ayaw pa nilang umuwi. Kasi masarap ang fellowship. Amen. Nakasama ang presensya ng Diyos. Amen. To prosperity and spirituality, dapat tayo ay lumalago bilang Kristiyano. And to sustain its worship, ordinances. Yan, ordinances. Sundin natin ang mga ordinance ng simbahan. Oo. Discipline and doctrine. Yan, discipline. Church is, we have a church discipline according to the Word of God. Amen. If we disobey, God will discipline us. Ang sabi ng Hebrews 12 verse 6, no? Ano sabi ng Hebrews 12:6? He chasteneth. Ay, tingnan niyo muna, Hebrews. Whom loveth, He chasteneth. Pag mahal ka ng Diyos, pag anak ka ng Diyos, papaluin tayo ng Diyos. Sige, yan na. Discipline. God will discipline us. Kaya hindi tayo basta-basta gagawa ng basta-bastang kasalanan. Gagawa ako ng kasalanan. Malabag ako sa salita ng Diyos kasi ako iligtas na. Yes, you are going to heaven. But God will chastise you on earth, dito sa lupa. No? For whom God loveth, He chasteneth and scourgeth every son who receiveth. Chasteneth. Kastiguhin tayo ng Diyos. Papaluin tayo ng Diyos. Pastor Bong, anong klaseng pagpapalo yan? Hindi ko na alam. Ang Diyos na ang may dealing sa atin, sa bawat isa sa atin. God will chastise us. Kaya't hindi basta-basta ang Diyos mamalo. Kurot lang, kapatid. Kurutin ka lang ng Diyos. Aaray ka na, iyak ka na. Amen. Kaya nga, we have a church like this para turuan tayo to live holy lives, para tayo mamuhay ng matuwid, para hindi tayo makatanggap ng kapalaluan mula sa Diyos. Amen. Kaya pagpalain ka ng Diyos, kaya dalawang bagay. Pag sumunod ka, pagpalain ka. Pag hindi sumunod, pagpapalo. Iba lang spelling. Oo. Anong spelling piliin mo? Letter A, oo. Pag sumunod, pagpapala. Pag hindi ka sumunod, pagpapalo. Amen. Yan. Discipline and doctrines. Yan. Doctrines, ibig sabihin ng anong doctrines? What is right? Teaching of what is right, that is doctrine. Praise God. We continued steadfastly in apostles' doctrine, and apostles' doctrine are Baptist doctrine and Bible doctrine. Yan. Yan po ang doctrines. Biblical teaching ang doctrine.
Kaya nga, lagi nating binabanggit, what the Bible says. God said. Yan po. Yan po ang doctrine. To give it sacred preeminence over all institution of human origin. Ayun. Number 2 tayo. Discipline and doctrines to give sacred preeminence over all institution and human origin. Sacred preeminence over all institution. Ang word na preeminence over all institution. Ang pinakamataas na institusyon na binigay ng Diyos ay walang iba kundi ang simbahan ng Diyos. Amen. Kaya bigyan natin ng sacred, sagradong paggalang ang simbahan. To contribute, the next, to contribute cheerfully and regularly to the support of the ministry. To contribute, mayroon tayong bahagi and regularly. Anong regularly natin? 2 Corinthians 16 verse 2, kailan tayo magbibigay sa Panginoon? 2 Corinthians 6:2, sabi ni Paul, upon the first day of the week. Amen? We give our tithes and offering to the Lord. Upon the first day, anong first day? That is Sunday, the Lord's Day. Amen. Regular in support of the ministry, the expenses of the church. Amen. Diyan po, sa inyong pagbibigay, yan po ang ginagamit natin sa mga ministry nating kapatid. Lahat yan, ministry. Ginagamit natin yan sa mga ministry. Bukas, ang ministry natin, doon naman tayo sa mga kapulisan. And we have ministry. Praise God. God gave us a ministry sa ating PNP. Kapatid, na na-reach out natin ang lahat ng mga opisyal ng PNP, from official going down. Amen. Praise God. Kahapon, mayroon kaming Bible study rito. Sila ang pumunta rito. Nag-Bible study ang mga kapulisan dyan sa Station 6. Sabi niya, Pastor, wag ka nang pumunta sa station. Kami na ang pupunta rito. Praise God. Dito sila kahapon. Ang topic namin, the family. Amen. Love your family. Yan po. Meron tayong ministry. Sa Good News. Iba't ibang mga ministry. Those are supported by our finances through your giving. In support of the ministry, the expenses of the church, the relief of the poor. Amen. Nagbibigay tayo sa mga kailangan. Amen. Praise God, nung pandemic, na namimigay tayo. Oo. Bawal lumabas, pero lumalabas tayo. Ang binibigyan natin, ang mga kapatiran na nangailangan ng pagkain, ng bigas, anuman, whatever. Yung mayroon naman, magbibigay. At ang wala naman, yan ating bibigyan. Because that is our ministry to the relief of the poor and the spread the gospel through all nation. Amen. Yan po ang gawain natin, to spread the gospel to all nation. Sipin mo yan, napakalawak nating responsibilidad, buong bansa. Amen. Ang sakop natin ng ebanghelyo na maligtas. Amen. And we also engage, wala pa yung ating speaker, wala pa no. We engage to maintain family and personal devotion. Amen. Sisikapin natin, ang bawat pamilya ay mayroong personal devotion. Ibig sabihin, may pag-aaral ng salita ng Diyos. And praise God, we have a daily walk. It's a sacrifice. Amen. Nagpupuyat ang nagtuturo dyan. Amen. Bago kayo gumising, ang nagtuturo dyan ay nagpuyat na, nag-aaral na. Kapatid, to maintain personal devotion. Mayroon tayong personal devotion. Araw-araw may pag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Amen. Mag-aaral kayo ng salita ng Diyos in the morning. Ano sabi ng Joshua 1:8? The book of the law shall not meditate therein day and night. Yan. Meditate, mag-devotion tayo sa Panginoon.
mag-aaral, magbasa ka ng salita ng Diyos. Amen. Maintain your Bible reading and studying the Word of God. Yan. Family devotion. To the religiously educate our children. Yan po. As member of the church, we need to educate our children with the Word of God. Amen. Ako'y nalulungkot sa membro ng simbahan ito ng kanyang mga anak hindi dinadala sa simbahan. Kawawa po ang inyong mga anak. A family without the Word of God, a family without a church, a family without the pastor is a tragedy and dangerous. Dangerous po ang pamilya na walang simbahan. Saan sila patungo? Maliligaw ang ating anak pag walang simbahan at walang salita ng Diyos. Amen. Ay nandito na nga sa simbahan, naligaw pa. Ay lalo na, yung wala sa simbahan, lalong maligaw yan. Kaya ako nalulungkot sa mga anak ng mga miyembro na wala sa simbahan. Mga kapatid, kung hindi yan sila naligaw, naligaw na. Amen. Nakakatakot yung ganon. Amen. Kaya isang araw, sila ang laman ng mga prayer request. Pastor, pag-pray mo yung anak ko. Pastor, pag-pray mo anak ko. Nakulong, pastor. Pag-pray mo anak ko na nahuli sa online sabong. Bakit? Hindi mo dinadala sa simbahan. Amen. Devotion, religiously educate our children. The best education is Bible education. Education without God. Education without the Word of God. Their life is chaos. Walang kwenta ang buhay pag wala ang salita ng Diyos. Kahit anong talino yan, kahit anong ganda ng kurso niyan, kapatid, they end their life in bad success. Maybe they have success in their career, but they have bad success at the end of their life. Amen. Yan, educate our children and to seek salvation of our kindred and acquaintances. To seek salvation. See to it na ipakilala natin si Kristo na tagapagligtas sa ating mga kakilala, acquaintances. Amen? Salvation of our kindred family. Oh, you need to reach out our loved ones to the Lord. Amen. Ipakilala natin si Kristo na tagapagligtas sa lahat ng ating mga kamag-anakan. Praise God, dito po sa Cavite ay halos lahat na. Oo. Nasaturate namin na aming kamag-anak. This week, meron kami ulit puntahan dito sa Silang. Namatayan namin kamag-anak dyan para mantiki. Oo. Kailangan masaturate namin yan ng Word of God. Yan. Acquaintances, kindred. Dapat ang mahal natin sa buhay maligtas. Hindi naman maganda tayo patungo sa langit. Tapos sila ay pupunta sa impyerno. Amen. Tapusin ko na lang pangalawang saan ba tayo na? Tapusin ko na lang ito. Carries out natin mga mahal sa buhay. Yan. Yung Jerusalem. Maka mayroon ka bang hindi naligtas, ipikilala natin si Kristo na tagapagligtas. Kawawa sila ating mahal sa buhay na sila ay pupunta sa impyerno. Kaya ka naligtas para ang mahal sa buhay natin mabahagihan din ng salita ng Diyos. Acquaintances, to walk circumspectly in the world. And the word say circumspectly. To walk carefully. Maging maingat tayo sa ating buhay, sa ating patutuo. Ipakita natin na mayroon tayong Diyos, tagapagligtas. Makita si Kristo sa buhay natin. Yan po ang walk circumspectly. Amen. Walk carefully. Be careful of our testimony. Na walang makita sa atin ng kapintasan. Ano ba yan mga Kristiyano ba yan? Baptist ba yan? Bakit ganyan yan? Nakakaya naman yung ganun, amen?
Pinahayaan natin ang Diyos. Amen. Yan po ang walk circumspectly. Maging maingat tayo sa ating buhay. Wherever we go, maging maingat tayo sa ating patotoo. Bakit? Wala nang maniwala sa atin. Once na mag-invite ka, hindi ako sama sa inyo. Ang gulo-gulo nyo. Amen? Kung kayo nga, nag-away-away dyan, sasama pa ako, dadagdag pa ako. Hindi pwedeng kanyang kapatid. Be careful. Let your light so shine before men. Amen. Yet let your light shine it more and more. Maging makita si Kristo sa buhay natin. Huwag nawa makita ang dyablo sa buhay natin. Naku po. Kawawa tayo. Tayo po ang kawawa. Bakit? Papaluin tayo ng Diyos. Amen. Yan. Just. Tapusin ko lang. Dito nating speaker. Just in our dealings. Amen. Just in our dealings. Amen. Anong just? Do what is right. Yan ang prinsipyo natin. What is right is right. Amen. Hindi natin dinadaan, ay, pagbigyan mo lang yan kasi matanda. Kahit mali, hindi pwedeng ganun. What is right is right. Either young or old. What is right and what the Bible says, that is right. Amen. Yan ang dealing. Be just in our dealing. Wala po tayong pinagsang-ayunan. Oo. Sang-ayunan mo na yan kasi matanda na yan, mga senior na yan. Hindi pwede. Dapat kung anong tama. Amen. Dapat nga ang mga senior ay kayo ang exemplary, example ng mga kabataan. Amen. Faithful in our engagement. Yan. Maging matapat tayo sa ating mga pinangako. Amen. Nangako ka sa mga unbeliever na bayaran ko to, bayaran ko to. Mangako ka sa kapatiran, bayaran ko to ng ganitong araw. Bayaran natin. Pag hindi tayo nakapagbayad, kausapin mo. Amen. Ganon. Be faithful in our engagement. Amen. Huwag na lang basta-basta tayo nangako, tapos hindi naman pala nakapako para tayo mga politiko. Amen. Kasi mga politiko, nangangako. At ang sabi nila, nangako na ako, tutuparin ko ba? Sobra na kayo. Amen. Exemplary in our department. Exemplary in our department. Anong department? Exemplary in our behavior. Amen. Makita sa atin yung behavior, ang ating attitude bilang Kristiyano. Attitude is the most important thing in our Christian life. We have a good attitude. Amen. Mahalaga ang attitude sa buhay natin. Alam mo, kung may magandang attitude ka, wherever you go, you will become succeed in all aspect of your life. Pag maganda ang iyong attitude, kapatid, mag-asenso ka, maging successful kang tao kung mayroon kang magandang attitude. If you have bad attitude, naku po, wala kang asenso sa buhay. Kahit saan ka dalhin, sa kumpanya, pinapaalis ka. Naging helper ka, pinapaalis ka, ayaw ng amo sa'yo, inaayawan ka, sa simbahan, inaayawan ka, kahit saan ka pupunta, inaayawan ka. Nakakalungkot naman ang Kristiyanong ganyan. Amen. Pati sariling pamilya mo, inaayawan ka. Yan po ang sinasabi dyan. Be an exemplary in our deportment, in our behavior. Amen. Pag nakatalikod ka ba, anong masabi sa'yo? Yan, naku, si sister, ang bait niya, ang ganda ng attitude niya, ang ganda ng ugali niyan. Yan ang deportment. Something, they say something behind you. Pag nakatalikod ka, ano kaya sabihin ng tao sa'yo? Yan siya, no? Naku po, huwag dyan. Pangit ng ugali. Hindi ganda ganon. Amen. Kaya sabi dyan, exemplary in our deportment. To avoid all tattling. Anong tattling? To avoid tattling. Ano yan? Yung mga secret information ng mga kapatiran na hindi naman dapat sabihin, mga sekreto na nila yan, kapatid, personal na, huwag na nating ibabalita, mga pangit na mga testimony ng mga kapatiran natin, dahil na alam mo, huwag mo nang sabihin sa iba. Yan po ang tattling. Secret information, information about another wrongdoings, hindi dapat tayo ang informer. We learn to keep secret.
Amen. Dito sa church, marami rito akong nakaunsilan, mga secret. Never pa akong sinabihan kahit kanino. Mga secret. Oo. Kasi baka masira ang kapatid na ito na ipanalangin ko na lamang na ang Diyos naman ang mag-aayos pa sa kanya at pwede pa siyang ibigyan ng Diyos. God is a God of second chance. God is God of 7 chance. The just falleth 7 times, but he riseth again. Kahit 7 bisis na yan, naurog sa kasalanan, ipanalangin pa rin natin. Avoid tattling. Huwag nating ibabalita sa iba. Alam mo si kapatid, pangit pala yan nang nangyari sa buhay niya. Ay, ganun sis. Naku. Wag na natin. Sikreto na lang natin, ipanalangin natin si kapatid. Baka pagbigyan pa naman siya ng Panginoon. Because everybody will appear in the judgment seat of Christ. Bawat isa naman sa atin ay harap sa Panginoon. At mayroon naman tayong mga pagkukulang. At harapin na lang natin ang ating sariling pagkukulang. Hindi na ang pagkukulang ng iba. Yan. Backbiting. Yan. Yung avoid backbiting. Kasiraan ng mga kapatiran. And excessive anger. Excessive anger. Oo. Yung sobrang galit, puot. Nako po. Kaya natin ang Diyos control. Abstain from the sale of use of intoxicating drinks. Huwag tayo magbenta ng mga alak kung may tindahan tayo. Amen. Sa mga members, kung may tindahan kayo, huwag kayo magtinda ng alak, sigarilyo, kasi hindi namin kayo pagpipray. Amen. Na may business na may alak, sigarilyo, huwag nating alisin yan sa prayer request. Amen. Isipin mo yan, pagpray pa namin, Lord, pagpalain mo yung tindahan ni sister, kasi pagpalain mo mga alak niya, maraming binta, at saka mga sigarilyo. Hindi naman pwedeng ganun, kapatid. Alisin natin yan para pagpalain ng Panginoon. And to be zealous in our efforts and advance of the kingdom of God, maging excited tayo lagi sa gawain ng Panginoon. Okay, dyan lang po tayo. Sunod na lang natin. Sunod. Amen. I hope you learn something our covenant. Amen. Okay, tayo manalangin na. Dakilang Diyos, salamat po sa salita ninyo, sa aming pagpatuloy pa. Gabayan po ang salamat po sa aming Sunday School ngayong umaga. About our covenant. Thank you po. I bring back all the glory and honor to the name of God. Bless our services today and all these things you ask in Christ's name. Amen. Tawagin na po natin ang ating song leader. Magano muna tayo, sige, mahanap pa. 5 minutes lang saglit. If God be for us, who can be against us? No enemy can stand against the power of His word. If God be for us, who can be against us? We are more than conquerors through our risen Lord. I'd spend many days walking through the valley, wondering if everything was gonna turn out right. My eyes were blinded by my own delusion. Yung mga bata po, pwede pong umakyat para makapractice po sila sa aawitin po nila. If God be After 5 minutes po, ay magsisimula na po tayo sa worship service. Muna po, pwede po kayo mag-CR, mag-stretching, pwede muna kayo manigarilyo, inom ng mainit. Old Satan tries to keep us all defeated, keeps on acting like he doesn't really know. But in the Word of God I found the answer. When Christ arose on Satan then became a defeated foe. If God be for us, who can be against us? No enemy can stand against the power of His word. If God be for us, who can be against us? We are more than conquerors through our risen Lord. If God be for us, who can be against us? No enemy can stand against the power of His word. If God be for us, who can be against us? We are more than conquerors through our risen Lord. We are more than conquerors. We are more than conquerors. We are more than conquerors through our risen Lord.
spread the message of love by sowing gospel seeds, meeting others' needs. We glorify our Father above. Going into all the world, telling that Jesus lives, lifting high the cross, whatever the cost, sharing the love He gives. Going into all the world, spreading the word of life. Go and share with people everywhere. Go in the name of Christ, to spread His love to every land, to reach out a helping hand, to do whatever the Lord commands. That is our desire, Go into all the world, telling that Jesus lives, lifting high the cross, whatever the cost, sharing the love He gives. Going into all the world, spreading the word of life. Go and share with people everywhere. Go in the name of Christ. Go in the name of Christ. Go in the name of Christ. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Are you happy this morning? Amen. Amen. Welcome po sa ating Sunday morning worship. Salamat po sa ating Sunday school. It's all about our church covenant. Amen. Amen. Yung nakalagay po dyan, yung po yung ating Sunday school. Kasi mahalaga po malaman ng miyembro yung